Pero sir, ano ang pinakamalaking red flags na nakita mo pa so far dito sa proposed budget natin next year? Anong dapat bantayan ng mga tao? Ako naliliitan nga ako sa budget ng DPWH. Kailangan gumastos pa tayo to 900 billion ang education, 600 billion lang ang DPWH. Dati 1 trillion yun, ha? Wow. 1 So, trillion. na-trauma tayo masyado. Masyado tayong nag-overreact ka naman doon. Kasi kung talagang naniniwala ka na kaya mo nang implement properly yung mga proyekto, dapat pagpatuloy natin yun, di ba? Eh ano naman po ang dapat na sa inyong palagay, top 3 sectors, economic sectors na ang dapat pondohan na talaga ng gobyerno para tayo makaangat uli? Ako, public works nga, yung infrastructure talaga. Infrastructure. Number At one. least 1 trillion. Number Dapat. 2. Ano yung number 2? Education pa rin. Siyempre, highest budgetary priority. And then third, And third, ang health. Pero Kasi natatranslate, sayang yung ano natin kasi ang asset natin yung young population. Yes. Dapat alagaan natin yan. They should be healthy, they should be are we capable well-educated. of comprehensive healthcare? Are we actually financially capable of zero balance siguro- billing nationwide? Kung walang kurakot dream. yan, kaya. Kaya, ha? Kaya yan. Kung wala, napakalaking kung. Yeah. Pero at least alam natin na financially pwede. Kaya talaga. Kasi yan talaga ang strongest kong advocacy. May pera. ito si Sec dating professor, matagal na professor na sa economics to sa ano eh. Kaya tatanong ko sa kanya, ang laki ng budget allocation sa education through the years. Pero ang sama naman ng ating quality of education. Hindi natatranslate ba to, sir, sa better education Dapat natin? yan, I think they should, kasi pagka ang politiko nag-handle ng DepEd, school building lagi iniisip. School building. May kita kasi.